So mga sangkay, ngayon tumitindi po ang gulo dahil nga po nagsimula na ang bakbakan Iran laban po sa Israel. At ngayon mga sangkay, tumitindi ang tensyon. Kamusta ang ating mga kababayan? Ang pagkakaalam po natin mga sangkay, ngayon takot na takot daw yung mga Pilipino doon ayon po sa report. Tingnan po natin ang sitwasyon doon po sa Israel. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Okay, pag-usapan po natin itong patungkol po sa Israel at Iran. Kasi ngayon mga sangkay, ito na nga, pumasok na po sila sa panibagong yugto ng gulo sa ating mundo. Ito ay ang salpukan na ng Iran and Israel. Sila na po ngayon mga sangkay. At kapag nagkataon na magkaroon po ng kampihan yung mga superpower na bansa kasi ang nasa likod ng Iran, Russia. Ang nasa likod ng Israel, Amerika. Kapag nagkataon mga sangkay na nagkaroon ng kampihan ng mga yan, baka ang resulta nito ay World War III. Which is ayaw po natin mangyari mga sangkay. Ngayon tingnan po natin ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Israel. May report tayo dyan. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.19 million subscribers na po tayo. Talagang ang bilis po ng pag-angat, no? Ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe para maging kabilang ka dito, subscribe mo na, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, ipollow nyo po yung ating Facebook page at eto, sundan nyo lamang po itong ipapagawa ko sa mga nasa Facebook, okay? Habang kayo ay nanonood mga sangkay, i-check nyo bandang itaas, okay? Sa itaas ng video na to, makikita nyo po yung tatlong tuldok kagaya ng inyong nakikita sa screen. So, pindutin nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas. May lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo rin po yung show more or yung plus. And that's it mga sangkay. Ganun lang po kasimple. So, Iran and Israel. Ito ngayon ang sitwasyon ng ating mundo na patuloy pong lumulubha ang kaguluhan mga sangkay. Ngayon, ang tanong dito, kamusta ang Israel? Kamusta ang Iran? Kamusta po yung mga kababayan natin? Ayon po sa report na ito, ilang Pinoy naiipit sa magdamagang o naipit sa magdamagang airstrikes. Okay? Ito ay ginawa po kasi ng Iran. Laban po sa Israel. Ngayon, kaya nga nagtatanong-tanong ako mga sangkay sa mga kaibigan po natin dyan sa Israel na mga Pilipino, kamusta kayo dyan? Wala ba kayong balak umuwi? Ito na, panibagong yugto na ito. Iran na po ito. Hindi na po ito basta mga sangkay. Maraming Pinoy ang naipit sa magdamagang missile attacks ng Iran sa Israel. Ang ilan nating kababayan hindi raw nakatulog dahil sa panibagong tensyon sa lugar. Nagbabalik si Rainiel Pawi. Ayan makikita nyo mga sangkay kung gaano karami yan. Pinadala po ng Iran. Kaya hindi mo din talaga maano mga sangkay. Siguro kung ako yung andyan, baka rumekta na tayo uwi. Kasi ano na to malaking gulo na to. Iran na po ang kalaban dito Pasado alauna ng madaling araw kanina nang magmistulang mga bulalakaw sa kalangitan ang mga drone at missile attack sa Israel. Kuha yan ng kababayan nating si Karina Alon na nakatira sa lungsod ng Ashkelon. Grabe, akala mo mga bulalakaw daw, mga sangkay, ayan Unti-unting hinaharang ng Iron Dome o pansalag ng Israel ang mga rocket, napadasal na lang si Karina. Kaya ang kinagandahan talaga ng technology na mayroon ng Israel pagdating po sa kanilang defense, mayroon po silang Iron Dome. Iyan po yung sumasalag, mga sangkay, sa mga pag-atake. Tayo mga sangkay, halimbawa, kung maipit po tayo sa digmaan, tapos tayong maging proxy.
ng US against China, kagaya po ng ginawa po, 'di ba, yung Ukraine against Russia. Ang problema sa atin, wala po tayong Iron Dome. Wala nga tayong pangdepensa eh. Bukas na bukas po yung buong archipelago. Buong Pilipinas, buong kaislahan po ng ating bansa, bukas na bukas po yan. Sobrang open. Ngayon, wala po tayong ano niyan, mga sangkay. Kumbaga, wala. Wala tayong laban kung tutusin. Yun po yung problema naman natin. Kaya mga sangkay, sana mag-ingat po talaga sa mga bawat desisyon ang lahat ng leaders ng ating bansa. But I still believe that we have to protect our sovereignty. Kailangan natin protektahan ang teritoryo ng Pilipinas, mga nasasakop na karagatan ng ating bansa. Hindi po pwedeng gaganong-ganunin na lang. Ngayon mga sangkay, ito po ay nangyayari doon sa Middle East. Sabi pa nga po ng mga naririnig kong preachers, kung gusto mo makita ang tinatawag na end time na nakasulat po sa Biblia, yung mga propesiya sa Biblia, then tingnan mo ang nagaganap ngayon sa Middle East. Kung ano ang nagaganap sa Middle East, yan po yung sundan nyo. Then, buksan nyo yung Biblia, makikita nyo mga sangkay na lahat ng ito ay natutupad base po sa nakasaad sa Biblia. Diba? Oh my God! Diyos ko po, Panginoon ko! Titsalmi! Ini! Dami, oh. Oh, Panginoon ko, Diyos ko po! Sa Jerusalem, nakunan din ng isa nating kababayan ang mga pag-atake. Dinig din ang sirena sa buong lugar, hudyat na may sasabog na rocket o missile. Nanginginig katawan ko. Grabe. Ang isa pang Pinoy sa Israel na si Shai, magdamag hindi nakatulog dahil sa airstrike. Nakakatakot dahil basta-basta na lang sila umaatake at surpresa po ang nangyayari, kaya ito hindi kami nakatulog dahil tumunog na naman ang sirena at Grabe, no? Kahit tamasino mga sangkay. Makakatulog ka ba sa sitwasyon na yan? marami ang nagpanik din ng mga kababayan natin. Ang drone at missile attack na yan sa Israel, ganti ng Iran sa pag-atake ng Israel sa kanilang konsulado sa Damascus, Syria noong April 1, kung saan 7 nasawi. Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Dahil sa muling pagtindi ng tensyon, naglabas na ng abiso ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv. Pinapayuhan nila ang mga Pilipino roon na huwag munang pumunta sa ilang lugar sa Jerusalem, West Bank, Golan Heights at ilang bahagi ng Gaza at Lebanon. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasaktan sa magdamagang pagsabog. Pinaghahandaan na rin ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang paglikas sa mga Pinoy. Mukhang seryoso ito. So nagpa-standby na kami ng repatriation structure kung sakaling kailanganin kaagad ito. So inalerto ko na yung ating mga welfare officers doon to prepare, and we're also preparing the budget para in case magkaroon ng mass repat, ito will be ready. Sa tala ng OWA, aabot sa 30,000 ang mga OFW sa Israel. Dami, no? May mga nakakausap ako mga sangkay ng mga OFW doon at kinukumusta ko yung kanilang kalagayan. At medyo natatakot nga po yung iba mga sangkay sa sitwasyon na ito. Kasi nung unang level pa lamang po itong ganap doon sa Israel, nagulo, hindi pa sila ganong katakot. Kasi hindi ganong kabigat yung sitwasyon eh. Sabi pa nga, normal daw ang buhay sa loob ng Israel. As long as nasa loob ka ng kanilang bansa. Normal, kasi nga po, safe. Pero ngayon, mga sangkay, mukhang iba na po itong sitwasyon. Iran na po itong nasa harap ng mukha ng Israel. Kaya naman, medyo, mag-iingat po yung mga kababayan natin dyan.
Sa kabila ng repatriation program ng pamahalaan noong magsimula ang Israel-Hamas war, nasa 1% lang ng Filipino community roon o nasa 300 Pinoy lang ang umuwi ng Pilipinas. Karamihan ayaw umalis sa Israel sa kabila ng gyera dahil sa mas mataas na sahod kumpara sa ating bansa. Nagbabalita mula Oy, yan po yung sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa Israel. Ay nako, let's pray for our mga kababayan na maging safe kasi hindi na po ito basta-bastang kalaban ng Israel. Ngayon mga sangay, ano po ang inyong komento? I-comment niyo po sa ibaba. Meron po akong Facebook group. Ito po ay exclusive for solid sangkay lamang. Okay? So, if you are part sa lahat ng solid sangkay, hanapin niyo po ito sa Facebook. Ayan po, hinighlight ko na lang. Then, mag-join group po kayo. But make sure na masasagutan niyo lahat ng tanong para makapasok sa exclusive group ng mga solid sangkay sa Facebook. Okay, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.